hours later. Okay, quick tutorial part 2 for teachers and students. So for today's video, pag-usapan natin ngayon kung paano ginagamit itong tinatawag nating font tab. Ayan, yan yung nakikita nyo dyan. Diyan lang tayo mag-focus ngayon sa font tab. Okay? So ngayon dito sa taas, ayan. So yung nakikita niyo yan po is yung tinatawag nating options or command para sa fonts. So dyan makikita niyo iba't ibang style ng fonts na gusto nyong gamitin. For example, ayan. Okay, so yan, makikita niyo naka-Berlin Sans. So but before that, para maging effective yan, kailangan nyo munang i-highlight yung gusto nyong baguhin font. So for example, lahat yan gusto ko baguhin. So I'll go back here sa font tab and gusto ko naka-Calibri siya. I'll choose Calibri. Okay, yan po yung gamit ang font tab. Next, this one is for the size. For example, gusto mong 8 lang. Yan, magiging maliit siya. For example, gusto mong medyo mas malaki. 11. Ayan. For example, gusto mong medyo mas malaki pa. Okay, wait lang, dito makita. Yeah, for example, gusto mong mas malaki is, pwede mong gawing 24. Something like that. Pwede mong gawin yan. Okay, next naman is ito. Pagpadagdag ng size ng ating letters doon sa may document preview. So, ayan, nakikita niyo dyan, lumalaki siya every time na pinipindot ko siya. And this one, papaliitin lang niya. Vice versa. Okay? This one is what we call change case. So, anong ginagawa nito? For example, sa sentence natin, yan ay tawag ito, capitalize each word. Parang ganyan. So, let's say, for example, gusto mong sentence case, yan. So, sentence case. Kung gusto mo naman is lowercase, everything is in lowercase. Gusto mo naman naka-uppercase lahat, pag sinabing uppercase, capital letter po yan, naka-all caps kung tawagin. And toggle case, ayan, pwede rin naman nakaganyan. Okay, so it's up to you whether kung saan mo gustong gamitin yung function na ganyan. Okay, next is what we call for clear all format. So, anong ginagawa nito? Once you press this one, it will now reset your format. Babalik siya sa dating niya or sa pinaka-original format. Mag-default siya into Calibri. Babalik siya sa Calibri. Okay, something like that. Okay, then this one is letter B, bold function. Okay, so ang gagawin niyan is palalaki niya, patatabayin niya yung letter na nakikita niyo dyan. Okay, so for example, pag pinindot mo yan, liliit. And pag pinindot mo ulit, lalaki. So that is a bold function. And this letter I is for italic. It will italicize your text. Papahigain niya papaslant niya ng konti. And this one is for underline. Kung gusto mo merong underline yung text mo, it's up to you. Okay, meron naman tayong tinatawag na strike through. Ayan. So, parang lalagyan niya ng straight line yung word mo. And then, of course, ito ginagamit to sa math. Okay, so subscript, for example. Okay, for example, ito. Para mas makita nyo. Okay, for example. So, ito muna ang gusto natin gamitin, no? Balik tayo dito. Okay, for example, ito muna ang gusto natin gamitin. So, pindutin nyo po yan. First, pindutin nyo muna yung subscript. Then, you may enter now that data or letters or numbers na gusto mong ilagay. Ayan. So, magiging maliit siya, actually. Okay. Also, meron na naman tayong tinatawag na superscript. Ito naman sa taas. Ayan. So, yan yung purpose nga. Usually, ginagamit to sa math in writing exponents. Ayan, sa science naman, yung mga elements. Okay. So, yan usually ginagamit yan dyan. Okay, so then we got the tinatawag nating 4 outlines. No, hindi naman siya actually outlines. Parang ganito siya pag pinindot mo. It will generate its own design based doon sa template na trip mong gamitin. Ayan. So, kung gusto mo ng quick lang na editing, pwede mo lang gamitin to. Okay, then we got the highlights. Ayan. So, gusto mong green, blue, pink. Ayan, pwede mong gamitin dyan. Then, of course, yung color ng font. For example, white. Oh, hindi ko na-highlight. For example, yan. Gusto mong white lahat. Ayan, white. Kung gusto mo namang naka blue, ayan, blue. Okay, so
yan lamang po para sa font tab. So, see you po sa ating part 3.